Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. GMRC 6, Term 1, Week 1 to 2. Pagkilala sa sarili bilang nilalang na obra maestra. Ang tao ay nilikhang may dignidad. Mga kilos ng pagkilala sa sarili bilang nilikhang may dignidad. Natutukoy ang mga sariling kilos ng pagkilala sa sarili bilang nilikha na may dignidad. Napatutunayan na ang pagkilala sa sarili bilang nilikha na may dignidad ay nagmumula sa kanyang pagkabukod tangi sa lahat ng nilalang at ito ang batayan ng paggalang sa sarili at kapwa. Nailalapat ang mga sariling kilos ng pagkilala sa sarili bilang nilikha na may dignidad. Halimbawa, pagpapaunlad ng sariling talento. Sumulat ng mga salita sa loob ng katawan na makapagbibigay sa iyo ng positibong pagtingin sa iyong sarili. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat sa patlang ang iyong sagot. Ano ang mas gusto mong kainin sa almusal? Kanin at ulam o tinapay? Anong oras ng klase sa paaralan ang gusto mo? Pang-umaga o panghapon? Ano ang mas pipiliin mo? Maglaro ng cellphone o maglaro sa labas ng bahay? Ano ang gusto mong natatanggap tuwing Pasko? Pera o regalo? Ano ang mas gusto mong ginagawang pagtulong sa bahay? Maghugas ng pinggan o magwalis ng sahig? Basahin ang kahulugan sa bawat bilang at ayusin ang ginulong letra upang mabuo ang salita na tinutukoy dito. Ito ay nangangahulugan ring pagdedesisyon. Ito ay ang pagpili ng mga bagay na walang paiba-iba, pag-aalinlangan at pagpapaliban. Mahusay, ito ay pagpapasya. Ang isa pang salita para rito ay paghatol. Magaling, ito ay paghusga. Ito ay isang sistemang pinapahalagahan ang moral, sosyal at kultural ng isang lipunan. Etika. Ito ay bunga ng malalim, malikhain at kritikal na pag-iisip ng isang tao patungkol sa mga bagay na nararapat na makahantong sa paggawa ng ikabubuti at tama para sa lahat. Mabuting pagpapasya. Ito ay obligasyon o pananagutan. Responsibilidad. Kaugnay na paksa bilang isa, mga prinsipyo at pamantayan ng etika sa paggawa ng desisyon. Sa lahat ng ating ginagawa ay mayroong pagdedesisyon. Di man natin mapapansin agad kung anuman ang mapagdedesisyonan nating gawin o ating mapipiling pasya ay magiging apektado ang lahat. Ito ay sa kadahilanang ang lahat ng bagay ay magkakaugnay. Ang pagpapasya ay ang abilidad ng tao na pumili ng mga bagay na hindi pa iba-iba, walang pag-aalinlangan at walang pagpapaliban. Kailangan ang masusing pag-iisip, maingat na paghuhusga at isaalang-alang ang lahat ng mga solusyon at magiging bunga ng anumang gagawin. Ang pagpapasya ay napakahalaga. Ang kinakailangan na resulta o bunga nito ay para sa kabutihan ng lahat at hindi para sa iilang tao lamang. Ipakita ang mga prinsipyo at pamantayan ng etika sa paggawa ng desisyon. Narito ang mga prinsipyo at pamantayan ng etika sa paggawa ng desisyon. Alamin ang suliranin. Alamin muna ang problema upang makapag-isip ng tamang kasagutan para dito.
magsaliksik ng impormasyon at masusing pag-aralan ang lahat ng posibleng solusyon. Maaari ding magtanong sa mga nakatatanda para sa pangalawang opinyon dahil kadalasan ay mas nalalaman sila sa paggawa ng tamang desisyon. Isaalang-alang ang maaaring maging resulta ng gagawing solusyon. Isipin ng mabuti kung ang gagawing desisyon ay para sa ikabubuti ng lahat at kung ano ang magiging epekto nito sa lahat. Gumawa ng desisyon. Timbangin ng mabuti kung ano ang kalakasan at kahinaan ng gagawing desisyon. Pag-aralan ang kinalabasan ng desisyon. Ito ay para matuto sa kung may mali at mapabuti ang pagdedesisyon sa susunod na pagkakataon. Basahin ng mabuti ang bawat sitwasyon. Piliin sa loob ng kahon ang iyong magiging desisyon at ipaliwanag kung bakit. Isulat ang titik ng iyong sagot sapat lang. Nagkaroon kayo ng pangkatang gawain sa sining. Gumamit kayo ng watercolor para sa gawain na ito. Kailangan mong itapon ng tubig na pinagsawsawan ng brush upang hindi ito kumalat sa inyong silid-aralan. Sinabihan ka ng kaklase mo na itapon ito sa lababo, sa palikuran, at hayaan na lamang na janitor ang maglinis nito. A. Pag-iisipan ko muna. B. Kung ano ang desisyon nyo, ganun na rin ako. C. Hindi ako papayag dahil D. Papayag ako. Nag-usap-usap kayong magkakaibigan na mamimili kayo ng bagong damit. Ngunit nalaman nyo na mayroon palang Zumba for a cause na gaganapin sa inyong barangay at ang malilikom na pera ay gagamitin sa pagtulong sa mga nasalanta ng sakuna. Iminungkahi ng iyong kaibigan na sa susunod na lamang kayo mamili ng bagong damit at magpa-register na lamang sa Zumba. Mahilig sa halaman ang iyong nanay. Maliit lamang ang inyong bakuran kaya't inilagay niya ang iba sa kalsada. Ikinatwiran niya na maliit lamang ang nasakop nitong pwesto sa kalsada. Ipinagbabawal sa inyong lugar ang ganitong gawain. Nakita ito ng leader sa inyong lugar at pinatatanggal na ito. Mayroong class officer sa inyong klase. Upang mapadali ang kanilang tungkulin ay iminungkahi ng inyong pangulo na ang pinuno sa bawat grupo ang magmumonitor sa tungkulin ng bawat miyembro ng pangkat. Uwian na, ngunit hindi ka naman sinusundo ng iyong mga magulang. Dahil marunong ka nang umuwi mag-isa, inaya ka ng iyong kaklase na maglaro ng basketball muna sa court ng inyong paaralan. Narito ang mga tamang kasagutan. Pagkilala at pag-unawa ng responsibilidad sa sarili at kapwa. Isipin ang mga naging pasya mo sa iyong buhay na nangyari sa paaralan at sa inyong tahanan. Punan ng kasagutan ng chart. Lagyan ng marka kung ano ang naging bunga nito. Aspekto sa tahanan sa paaralan. Kaugnay na paksa sa pamilya, kapitbahay, kaklase, guro. Isulat rin ang naging suliranin, desisyon o solusyon, naging bunga sa sarili o sa nakakarami, mabuti o masama. Basahin ang maikling kwento at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Noong una, ayaw ni Rian at Andre na umalis sa bahay ng kanilang tiyahin dahil malapit ito sa kanilang paaralan at mga kaibigan. Ngunit, ipinaliwanag ng kanilang mga magulang na kailangan na ng kanilang tiyahin ang bahay at dapat silang magpasalamat sa matagal na pagtulong nito sa kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng mahinahong pag-uusap at pag-unawa sa kalagayan ng kanilang tiyahin na pagdesisyonan ng pamilya na lumipat sa probinsya. Ikwinento rin ng kanilang nanay ang mga magagandang bagay na maaari nilang maranasan doon kaya naging panatag at nasabik sina Rian at Andre. Ipinakita sa kwento na ang mabuting pagpapasya ay ginagawa sa pamamagitan ng maingat na pag-iisip, mahinahong pag-uusap
at pagsasaalang-alang sa kapakanan ng iba. Ano ang naging suliranin ng pamilya nila Rian? Kailangan na nilang umalis sa bahay ng kanilang tiyahin. May katwiran ba ang magkapatid kung kaya't ayaw nilang umalis sa kanilang bahay? Oo, dahil malapit doon ang kanilang paaralan at mga kaibigan. Ano ang naging batayan ng pamilya para magkaroon ng isang mabuting pagpapasya na makabubuti para sa lahat? Maayos na pag-uusap at pag-unawa sa kalagayan ng kanilang tiyahin. Mahalaga ba ang maayos na pag-uusap at pagsasaalang-alang sa kalagayan ng lahat bago magdesisyon? Bakit? Oo, dahil nakatutulong ito upang makagawa ng tamang desisyon para sa lahat. Kung ikaw ang tatay ni Rian, pareho ba kayo ng magiging desisyon? Bakit? Oo, dahil kailangang unawain at respetuhin ang kalagayan ng tiyahin. Base sa kwentong binasa, punan ng graphic organizer ng mga hinihinging datos. Suliranin, kailangan ng pagpapasya. Posibleng solusyon bilang isa, posibleng resulta ng solusyon bilang isa. Posibleng solusyon bilang dalawa, posibleng resulta ng solusyon bilang dalawa. At sa huli, ang nagiging pasya. Narito ang maaaring maging kasagutan. Huwag umalis at magpatuloy na manirahan sa bahay ng kanilang tiyahin. Masasaktan ng kanilang tiyahin at maaaring masira ang kanilang relasyon. Makokonsensya rin ang pamilya at hindi na ito magiging maayos para sa lahat. Makipag-usap ng mahinahon, unawain ang kalagayan ng kanilang tiyahin at pumayag na lumipat sa probinsya. Naiintindihan at napagpipilitan ang lahat na panatili ang magandang relasyon sa kanilang tiyahin at magkakaroon sila ng bagong simula sa probinsya. Pumayag ang pamilya ni Rian na lumipat sa probinsya sa pamamagitan ng mahinahong pag-uusap, pag-unawa sa kalagayan ng kanilang tiyahin at pagsasaalang-alang sa kapakanan ng lahat. Nakagawa sila ng mabuting pagpapasya na makabubuti para sa kanilang pamilya at sa kanilang tiyahin. Basahin at unawaing mabuti ang bawat sitwasyon. Sagutin ang mga tanong sa dulo. May ibinigay na takdang aralin ang guro nila Shinri. Kailangan niyang magpunta sa isang silid-aklatan. Gusto niyang magpasama sa kanyang pinsan, ngunit may ginagawa rin ito. Huling araw na ng pagpapasa kinabukasan. Ano ang magiging pasya ni Shinri? Ipaliwanag ang iyong sagot. Narito ang posibleng sagot. Pupunta siya sa silid-aklatan kahit hindi makakasama ang kanyang pinsan. Kailangan niyang tapusin ang takdang aralin dahil huling araw na ng pagpapasa kinabukasan. Nagtatrabaho bilang guro ang nanay at tatay ni Jello. Narinig niya minsan na may ipon na ang kanyang mga magulang, kaya't nagtataka siya kung bakit hindi pa rin siya nabibilhan ng bagong cellphone. Minsan ay naglakas loob siya na kausapin ng kanyang nanay na gusto na niya ng bagong cellphone. Sinabi ng kanyang nanay na ang pera pala na kanilang iniipon ay para sa pagtayo ng isang negosyo. Kung ikaw ay kaibigan ni Jello at humingi siya ng payo sa iyo, ano ang ipapayo mo sa kanya? Ipapayo ko kay Jello na unawain at suportahan ang kanyang mga magulang. Mahalaga ang iniipon nilang pera para sa negosyo na makatutulong sa kanilang pamilya, kaya dapat siyang maging matyaga at huwag magpilit bumili ng bagong cellphone. Ang pamilya ni Nina ay naninirahan sa probinsya. Wala na siyang tatay kung kaya't ang nanay niya na lang ang kanyang kasama. Isang araw ay ibinahagi sa kanya ng nanay ang isang balita. Nakahanap na daw ito ng trabaho sa Maynila. Sinabi sa kanya ng nanay na ang tita niya na raw ang mag-aalaga sa kanya. Ngunit kung ito ay papayag lamang siya. Tinanong siya ng kanyang nanay kung kaya niya na nasa malayo ang kanyang nanay. Kapag sinagot niya ay kaya niya na, tutuloy sa Maynila ang kanyang nanay. Kung ikaw si Nina, ano ang isasagot mo?
ipaliwanag kung bakit. Papayag ako na magtrabaho sa Maynila ang aking nanay. Nauunawaan ko na kailangan niyang magtrabaho para sa aming kinabukasan at papayag naman ang aking tita na mag-alaga sa akin. Nag-away kayo ng inyong kaklase dahil sa paglilinis ng inyong silid-aralan. Nasabihan mo siya ng hindi magandang salita na labis na ikinasama ng loob niya. Manghihingi ka ba ng paumanhin o hahayaan mo na lamang ang iyong kaklase na umiyak? Bakit? Manghihingi ako ng paumanhin sa aking kaklase. Mali ang pagsasabi ng hindi magandang salita at ayokong masaktan ang damdamin ng aking kaklase. May sinabing sikreto si Kelly sa kanyang kaklase na si Ray. Nagulat si Kelly nang isang umaga ay bigla siyang tinanong ng kanyang kaklase tungkol dito. Kinausap ni Kelly si Ray kung sinabi niya ba ito sa iba nilang kaklase. Umamin naman ito. Kung ikaw si Ray at sinabihan ka ng sikreto ng iyong kaklase, sasabihin mo rin ba ito sa iba? Ipaliwanag ang iyong sagot. Hindi ko sasabihin sa iba ang sikreto ng aking kaklase. Mahalagang marunong mag-ingat ng sikreto upang mapanatili ang tiwala at pagkakaibigan. Buuin ang talata tungkol sa mapanagutang pagpapasya. Piliin ang mga sagot sa loob ng kahon. Ang mga pagpipilian ay desisyon, iilan, isaalang-alang, kapakanan, paghuhusga, pag-isipang mabuti, sitwasyon. Lahat tayo ay may karapatang gumawa ng patlang. Kinakailangan lamang ay huwag tayong magpadalos-dalos sa paggawa nito. Dapat nating patlang ang gagawin nating desisyon. Para sa isang patlang, kailangan ang maingat na patlang. Dapat ay patlang rin ang patlang ng nakararami. Ang pagdedesisyon ay hindi para sa ikabubuti lamang ng patlang. Narito ang mga tamang kasagutan. Sagutin ng opo o hindi po ang mga sumusunod. Wala akong pakialam kung may masasaktan sa mga sasabihin ko. Gagawa lamang ako ng pasya na makabubuti sa nakararami. Sumasama ang loob ko kapag hindi sumasang-ayon sa aking pasya ang nakararami. Kahit magkaiba kami ng pasya, ay inuunawa ko kung bakit iyon ang naging desisyon niya. Ayokong nagdedesisyon dahil ayokong masisi kung mali ang maging resulta nito. Pinaninindigan ko ang aking desisyon, lalo na kung alam kong ito ay totoo at makabubuti sa kapakanan ng nakararami. Mabilis lamang akong magdesisyon dahil gusto ko ay may sagot na agad sa aking suliranin. Magiging mahinahon ako kung mahinahon rin nilang sinasabi ang kasalungat ng desisyon ko. Maingat kong pinag-iisipan ang gagawin kong paghuhusga bago ko ito sabihin. Ayokong nagdedesisyon kaya't sumusunod na lamang ako sa gusto ng nakararami kahit iilan lamang ang makikinabang rito. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa inyong takdang aralin, interbyuhin ang inyong nanay o tatay. Itanong sa kanila kung ano ang pangyayari sa kanilang buhay na kinakailangan nilang gumawa ng pagpapasya. Itala rin sa kwaderno ang kanilang naging desisyon at naging resulta nito.